Sa pagtakbo ng mga kabayo ay hudyat na ng isang malawakang usapan ng bawat lider ng pamilya para nga sa kapayapaan ng lahat. Ngunit isa nga bang kapayapaan ang makakamtan ng 6 na pamilya dito? Alamin natin yan sa yugto ng usapan ng 6 na pamilya. Mga kabagis, umpisaan ng pagganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat! Samantala, matapos ang higit 4 na oras na biyahe naman ni Lucero at Matilda papauwi ng Sagay mula sa Victorias nga, ay ang siya ng pagbukas ng malaking trangka o gate ng mansyon ng mga Salandig dahil nakarating na nga sina Senyor Lucero. Maligayahong pagdating, Senyor Lucero. Salamat. At sa inyo, Senyorita? Salamat. Tugon ni Matilda. Pimentel, naayos nyo na ba ang naiwang silid ni Senyora Isla mo? Oho, Senyor. Maganda kung ganon. Gusto kong ihatid mo na si Senyora Matilda mo dahil dito na siya titira mula ngayon. Sige na, Senyora Matilda. Sumama ka na kay Pimentel. Kung may mga kailangan ka o nais mo nang makakasama, nandyan naman si Kilisa, ang pinsan kong babae. Magkita na lang tayo mamayang hapunan. Sige. Senyor Lucero, salamat. Walang anuman. Mabilis na nasa puntong sabi ni Senyor Lucero na parang walang sinasayang na oras ito. At pagkatapos ng maiksing bilin ngayon ni Lucero, mabilis nang lumakad ito papunta sa isang maliit lamang na bahay na nasa loob din ng kanilang bakuran para yung imbakan nila ng mga pinaglumaang gamit. At nang marating niya yun, binuksan niya na nga ang pintuan at naparoon nga siya upang ilabas ang baul na ipinamana ng kanyang amang Yumao. Samantala ay bumalik tayo sa Casagrande. Sa likod nito ay ang pagpapatuloy na nga ni Mikael ng pag-iinsayo nito. Aray ka. Habang nanonood pa noon si Isla sa kanyang asawa, ay hirap na ang katawan nito. Dahil sa... Ano? 3 maestro pa lang ang ipapasok ko sa iyong katawan. Halos sumusuko ka na. Paano pa kaya pag 6 na maestro ang sumalib sa iyo? Wika ni Silvino. Dahil inaapura na nila na masanay si Kael sa paggamit ng 6 na maestro sa kanyang katawan. Kuya, baka naman masyado pang maaga para kay Kael na pag-isahin sa katawan nito ang 6 na maestro. Wika naman ni Gregorio. Alam ko yon, Gregorio. Ang kaso lang, sa mga nangyayari ngayon sa 6 na pamilya, ay kailangan na nating paspasan ang paggamay ni Kael sa paggamit ng 6 na maestro. Hindi naman na nun umimik pa si Gregorio dahil alam niyang seryoso na ang Kuya Silvino nito na maipasa na nga kay Kael ang puting libro ng mga dalagit o ang kakayahan ng 6 na maestro. Hayaan mo tiyo, kaya ko to. Wika naman ni Kael na determinadong makabisa ang paggamit niya ng 6 na espiritu ng 6 na maestro. Nang lalapit pa sana si Isla para alalayan siya kasi naaawa na siya sa kanyang asawa. Sakada sa sanib kasi ang mga kaluluwa ng 3 pa lang na maestro ay nanghihina siya kapag umaalis na ang mga ito. At hindi lang yun, nagkakasugat-sugat din ang kanyang braso dahil sa lakas ng espiritu ng mga maestro sa kanyang katawan. Pero umiling na lang noon si Kael ng senyas sa kanyang asawa na parang pahiwatig na kaya niya ang kanyang ginagawa. Natatabunan na kasi ang pride nito Nanonood pa naman si Isla. Tiyo, ipasok mo na! Ipasok mo na ang 6 na maestro sa aking katawan. Huwag kayong magpigil.
Ano? Nahihibang ka na ba? Halos di mo na nga kayanin ng 3. Gusto mo pa ng kumpletong maestro? Hindi! Ayoko! Baka mamatay ka! Hindi! Hindi tiyo! Basta gawin nyo! Gawin nyo na! Salita ni Kael na seryoso. Siguro ay kaya nagiging ganito si Kael ay dahil sa nakita niya rin kung gaano kalakas si Isla. At tulad nga ng sinabi ni Lucero noong una silang nagkita sa Gubat Lawig, ay mas malakas pa nga ng malayo si Isla sa kanya. Naaapakan na siguro ang pagkalalaki niya. Dahil pag dumating pa ang sandali na naman ng labanan, ay si Isla na naman ang magtatanggol sa kanya. Ayaw niya nang mangyari iyon. Kaya nga, hindi ka pa nga umabot ng 1 taon sa pag-iensayo mo. Kakaumpisa mo pa lang eh. Baka masawi ka, Kael. Hindi tiyo. Kaya ko. Sige na tiyo. Tugon naman ni Kael na halos magmakaawa pa sa tiyo Silvino niya. Seryosong nakatingin naman noon si Gregorio sa kanila. Si Severino naman ay lumapit kay Silvino at ibinulong sa kanyang kuya na, "Kuya, sige na, gawin mo na. Aalalayan ko siya. Kapag makita kong di niya kaya, gagamitin ko tong 1 medalyon ko para higupin ang sobrang enerhiya para hindi siya masawi." Suwestyon ni Severino. Susugal tayo kapag gagawin natin yan. At ang pusta ay buhay ni Kael. Tugon naman nito. Sa tingin ko, kuya, ay kaya naman niya eh. Isa pa rin siyang dalagit at alam kong hindi siya susuko. Pagbigyan mo ng bata. Tugon ni Severino. Sa buntong hininga na yun ni Silvino, ay napalingon pa ito sa likurang balkonahe sa taas ng Casagrande. Dahil nandun din pala si Amador, na tahimik lang na nanonood sa pag-iinsayo ng kanyang anak, kasama si Senyora Celestina. Nang parang nag-usap sa mga mata ang 2 panganay ng dalagit, tumangulang naman noon si Amador kay Silvino, na parang pagpayag nito sa gagawin niya kay Kael. Sunod nun ng, "Humanda ka, Mikael Dalagit!" Wika ni Silvino, sabay buklat nito ng puting libro ng mga dalagit. Lumutang ang libro na yon sa harapan ni Silvino. At sa pagbasa ni Silvino ng mga talata ng libro, kasunod noon ang pagdilim ng langit, kasabay ng pagkidlat-kidlat nito. Umalimpuyo noon ang mainit na hangin. Nanonood lang naman noon ang magkakapatid na dalagit, lalong-lalo na si Gregorio na seryosong-seryoso. Napatayo pa noon si Isla. Dahil sa ramdam nito ang bigat ng esensya ng hangin na yon, hanggang sa pagkumpas ni Silvino ng kanyang mga kamay. Bumaba mula sa mga ulap ang 6 na nagliliwanag na kaluluwa. Bumagsak ang mga yun ng sunod-sunod kay Kael. At eto na nga ang pagsanib sa kanya ng 6 na maestro. Pati si Gregorio noon ay napatayo na rin dahil sa nakita niyang kinakaya ni Kael ang pagtayo habang tapos na ang pagsanib sa kanya ng 6 na maestro. Dahil dito, lumakad na noon si Severino papalapit kay Kael at tingin niya pa ng saglitan sa kuya Amador niya. Tumango ulit si Amador kay Severino at dito ay inilabas niya ang sandata na punyal na pangil ng kidlat. At mabilis itong kumilos upang atakihin si Kael.
Hindi sapat na kaya mo lang indain ang 6 na espiritu, Kael. Kailangan mo rin itong matutunang gamitin. Bulong pa ni Amador sa sarili habang nanonood. Ibig lang sabihin nun ay susubukin naman ni Severino kung kaya nang makipaglaban ni Kael habang nasa katawan nito ang 6 na maestro gamit ang mga kakayahan nito. At hindi nun nagpigil si Severino. At sa bilis nga ng kilos nito, gamit ang pangil ng kidlat na punyal, unday niya ng saksak kay Kael. Hindi naman nagulat nun si Kael at inilagan niya ang atake ng kanyang tiyo. Ngunit sipa agad ni Severino kay Kael. Sa pagsangga ni Kael ay sapak naman ito sa kanyang tiyo Severino. At sumangga naman si Severino, ngunit nanalsik ito dahil sa lakas na taglay ni Kael. Ngunit agad naman na naipostura ng maayos ni Severino ang pagtayo nito sa kanyang pananalsik. Sabay kilos agad at tama ng talim ng kidlat sa braso ni Kael. Ngunit hindi yun umubra dahil sa ginamit naman ni Kael ang kakayahan ng isang maestro, ang kalasag ng panday o ang kabal. Habang nasa taas naman noon si Amador na nanonood sa laban ng kanyang anak at isang kapatid, ay napapahigpit na lamang siya sa paghawak sa kahoy ng balkonahe sa bakod nito sa higpit nga ng labanan. Maski si Isla ay nakadaupang palad na ang kanyang mga kamay na yung parang nagdarasal, ngunit mahigpit ang pagkakaikom noon. Yung parang natiten siya sa bakbakan ng 2 magtiyo. Baka masaktan kasi si Kael. Yun yung iniisip niya, kagaya ni Senyor Amador. Anak, bulong pa noon ni Amador sa sarili, habang si Senyora Celestina noon ay nakayakap na kay Amador na nakadukdok sa bisig ni Amador ang muka nito sapagkat di niya kayang panoorin na nakikipaglaban ang kanyang anak. Amador, ipatigil mo na yan. Weak ka pa nito, pero hayaan mo siya, Celestina. Tinatanggal ko lang ang gatas sa labi ng iyong anak. Lalaki siya, tutol ni Amador. Sa pagpapatuloy nga ng bakbakan ng dalawa sa paggamit ni Kael ng kalasag ng panday, umatras ng bahagya si Severino. Sabay mabilis na sipa nito sa pagmumuka ni Kael at halos manalsik din noon si Kael sa pagkakatama nito. Ngunit bago pa siya makalayo, paglalaho ni Kael ng biglaan gamit ang paglalakbay, sabay litaw nito agad sa likod ni Severino at papatirin niya na si Severino. Umikot naman bigla si Severino sabay atras upang iwasan ang paa ni Kael sa pagpatid sa kanya nito. Ngunit bago niya magawa iyon, bumagsak si Severino sa lupa. Napatid siya ni Kael kasabay noon ang pagtaas ulit ng mga paa ni Kael. Sabay buwelo nito ng pag-apak na sipa sa katawan ni Severino. Ngunit sa nakataas naman na paa ni Kael, mabilis na inihawi naman ni Severino ang isang braso nito sa isang paa ni Kael na nakatungtong sa lupa. Kaya baliktad din ni Kael dahil sa napatid din siya. Sabay ng pagkakahiga niya ay unday ulit ni Severino ng pangil ng kidlat. Ngunit gamit ulit ni Kael ng kalasag ng panday gamit ang braso nito. Sabay tulak na ni Kael sa kamay ng kanyang tiyo na nakahawak sa punyal nito at rolyo niya ng paggulong papalayo sa kanyang tiyo. At mabilis na pagtayo niya, agaran din naman noon na tumayo na si Severino. At sa nakikita naman noon ni Silvino na kilos ni Kael ay parang namamangha na siya dahil sa kaya na nga ni Kael na makipaglaban gamit ang 6 na maestro sa maikli lang na panahon. Seryoso rin naman noon na nanonood si Gregorio. At sa pagharap muli ng 2 dalagit, mukhang kaya mo na nga, pamangkin. Pero baka naman dahil lang yan sa nasa iyo ang 6 na maestro. Uwi ka pa ni Severino. Hindi siguro, tiyo. Dahil lang ito sa pagtuturo nyo. Sambit naman ni Kael, sabay sugod niya ng pagsipa sa tiyo niya. Ngunit
naramdaman ni Kael ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. At bago dumapo ang sipa nito sa kanyang tiyo, biglang nanlabo ang kanyang paningin. Sabay, bagsak naman na ni Kael sa lupa. Ano? Ano? Pagkabigla ni Silvino at kumpas agad nito ng kanyang kamay, sabay tiklop niya ng libro. Sabay ng pangyayaring iyon ay ang pagkalas na rin ng 6 na kaluluwa ng maestro sa katawan ni Kael. At sigaw ni Silvino ng, "Kael! Kael!" Dahil nawalan ng malay nun si Kael. Nang marinig naman yun ni Celestina, tinanaw niya ang nangyari sa baba. "Amador, kasalanan mo to!" Uwi ka niya, sabay takbo nito sa loob ng Casa Grande upang bumaba at puntahan si Kael. Tumakbo na rin noon si Isla papalapit sa kinahandusayan ni Kael. "Kael, mahal ko." Pag-aalala ni Isla. Agad na hinatak naman noon ni Severino sa kanyang leeg ang medalyon na sinasabi niya kanina, at agad na ipinatong nito ang medalyon sa dibdib ni Kael. At, "Kael! Kael! Pamagin! Gumising ka! Gumising ka! Huwag kang matutulog!" Salita ni Severino ng pag-aalala dahil lingid sa kaalaman nila Isla. Pag nakatulog na si Kael sa mga sandaling yun, ay baka isama na ng 6 na kaluluwa ng 6 na maestro ang kaluluwa ni Kael. Yun ang hindi nila sinabi kanina. Kaya nga nininervyos na ang magkakapatid. Pati si Amador ay bumaba na nga noon. Hindi naman na noon lumapit pa si Gregorio. At ang medalyon naman na ginamit noon ni Severino upang ampatin ang pagkawala ng malay ni Kael ay ang medalyon ng pait. Sa mga hindi nakakaalam, bilog na may ukit na parang alon o sigwa sa gitna. Yun ang itsura niya, na ginawa mula sa itim na obsidian, at napapalibutan yun ng pilak na ukit na mistulang kidlat, at may isang maliit na pulang kristal na kumikislap tuwing may hinihigop itong enerhiya. At ang gawain nga nito ay hinihigop nito ang enerhiya sa pinagpatungan mo na tao, tulad ng init, liwanag at emosyon. Ginawa yon ni Severino dahil alam niyang ang nagpapasikip sa dibdib o paghinga ni Kael, kaya siya biglang nawalan ng malay, ay sa sobrang enerhiya na ibigay sa kanya ng 6 na maestro. Dahil kapag kinaya mo na nasaluhin ang 6 na espiritu, ay bibigyan ka naman nila ng purong enerhiya at lakas. Klaruhin natin. Ganito kasi yun mga kabagis. Kapag di mo pa kayang kontrolin ang 6 na espiritu, ay uubusin nito ang lakas mo at enerhiya. Kaya ang magiging kahihinatnan nito ay manghihina ka sa pag-alis nila sa katawan mo. Pero pag nagagawa mo na silang kontrolin, ay bibigyan ka naman nila ng enerhiya at lakas nga. Ngunit pag di naman kaya iyon ng iyong katawan ng matagal, ay kusa ng susuko ang iyong katawan. Kumbaga sobra ang enerhiya, at ang mangyayari kadalasan ay parang aatakihin ka na sa puso sa bilis ng tibok nito. Alam yun ng magkakapatid. Kaya nga tutol na tutol si Silvino kanina sa gagawin nila. At maski si Amador na nga ng mga sandaling ito ay nininervyos na. At kay Isla naman alangan naman na mabubiyuda na siya. Kaya nga't patuloy pa rin naman noon ang paghigop ng medalyon noon ni Severino, habang tinatapik-tapik ang muka ni Kael upang gisingin. Anong nagawa natin, Amador? Sisipa ni Silvino sa kanilang sarili. Kael! Kael! Gumising ka, Kael! Gumising ka! Pagyugyog ni Severino sa pamangkin nito. Si Isla naman ay iiyak na, lalo na si Senyora Celestina. Nakalupasay na ito sa lupa. Amador! Amador ang anak mo! Iyak nito nang Tiyo. Paggising ni Mikael ng paghinga. Anak! Anak!
Anak! Tumawa pa si Amador. Pero kanina lang ay mamula-mula na sa nerbiyos. Agad naman na yinakap ni Senyora Celestina si Kaela. At, lumayo kayo! Lumayo kayo! Huwag niyo nang hahawakan ng anak ko! Drama ni Senyora Celestina sa magkakapatid. Hindi naman alam ng mga ito kung matatawa sila o matutuwa dahil sa gising na nga si Mikael. Mahal, ayos ka lang? Hawak din naman ni Isla. Huwag mo nang papalapitin ang asawa mo, Isla, sa mga tsuhin niya. Galit ni Senyora Celestina. Pero hindi naman siguro sa OA si Senyora Celestina. Kundi ikaw ba naman kasi ang mawawalan ng nag-iisang anak, di ba? Umalis na lang naman noon si Gregorio nang walang imik dahil tapos naman na ang problema. Samantala ay balikan naman natin si Senyor Lucero. Sa paghahanap nito ng baul na pamana ng kanyang ama, nakita niya iyon at sa pagbukas niya nito, lumang barel na may kahoy pa lang ang tumambad sa kanya. Tapos ay may katabi iyon na nakarolyong papel na natalian ng manipis lang naman na panali sa gitna. Kinuha yun ni Senyor Lucero at binuklat. Nakita niyang sulat kamay iyon ng kanyang yumaong ama. Kaya naman binasa niya ito. At nang malapit na niyang matapos na basahin ito, ay nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa pagkabigla. At agad niyang kinalkal ulit ang baul na may mga nakapatong pa na tela na parang dibisyon ng mga gamit sa loob. At sa pag-alis niya ng isang tela, dalawang lumang libro ang nasa baul na yun. Alright, yun mga kabagis ko, boom! It will blow your mind. Napapaisip na naman kayo ha. Nabitin ba? Ganun talaga. Nakasiris tayo mga kabagis Lupit ng laban ng Bugtiyo mga kabagis. Akala nyo nawawala na sa eksena si Kael? Nakaplano ang lahat ng yan, kaya huwag kayong mag-alala. Pero sabi ko sa inyo mga kabagis, ibang klase ang arc nito. Kaya abangan natin ang mga susunod na kabanata. Sa part 22 na lang tayo mag-shoutout mga kabagis ko. So iiwan ko muna sa inyo ang part 21 ng Anim na Maestro. Salamat sa suportang tunay.